Hello, isang magandang araw po sa inyo mga parts. Ngayon, nandito po tayo sa aking shop. Meron po tayong gagawin ngayon na isang electric fan mga parts. Ito, yung rechargeable na electric fan. Ayan po mga parts. Ang problema po nito mga parts, ayaw daw pong umandar na. Kaya po dinala po dito sa ating shop. At ang sabi po ng may-ari, pinagawa na daw po niya to sa ibang manggagawa. Pero hindi daw po nagawa. Ayan, kaya kung may ganito po kayong appliances mga parts na ayaw umandar or gusto nyong gawin, panoorin nyo po yung ating video mga parts nang makakuha po kayo ng idea sa pagre-repair ng mga gamit nyo po sa bahay. Simulan na po natin mga parts yung ating gagawin. Yan mga parts. Ngayon itong electric fan na to, rechargeable to mga parts. Pagka po hindi po nakasaksak sa kuryente, aandar po siya kasi meron po siyang battery sa loob. Kaya nga ito rechargeable. Ayan. Simplisin niyo po mga parts. DC saka AC. Pwede po siya sa AC at pwede po siya sa DC. So, ayan. Pagka po nakaganyan, dapat aandar po yung ating electric fan. Nakaset po siya sa DC. So, pagka po sinet po natin sa AC, ipa-plug in po natin yan. Ang mangyayari po niya na dapat aandar po siya. Ito po yung kanyang pinaka-sakit ng AC. Ayan. So, hindi na po natin ito isasaksak sa kuryente kasi nga, sabi po na may-ari, ayaw daw po umandar. Kaya, bubuksan po natin ito at itetest po natin at aalamin po natin kung bakit po ito ayaw umandar. Ayan mga parts, tinanggal ko na po yung kanyang battery dahil iaangat po natin itong cover sa likod. May mga tornilyo po dito yan mga parts. Luluwagan nyo lamang po. Ayan mga parts. Ayan mga parts, nabuksan na po natin at kapansin-pansin po natin, meron po tayong nakikitang ito po yung kanyang power supply. Ito pong dalawa na to sa battery po ito nakakonek. Meron po kasing battery ito na 6 volts na nakalagay dito. Ito, inalis ko lang po. Ayan. So ito yung ating power supply ng ating electric fan na to. Ito yung ating board para dito sa ating mga switch. Ayan o. So alin ba yung ating unang i-check pagka po ayaw umandar ng ating electric fan na to? Siyempre kauna-unahan na itong ating makina. I-check po natin to. Yan po mga parts. Gagamit po tayo ng tester. Set po natin sa times 10. So ito mga parts yung kanyang dalawang wire nung ating makina. Ito. Pinutol ko na po. Dito po nakakabit yan sa board. Dito po mga parts. So tingnan po natin kung meron po tayong makukuha resistance mga parts. So ayan, meron po tayong nakukuha mga parts. Medyo mahina na po yung aking battery ng aking tester. Pero sa palagay ko buo itong ating makina. Yung motor fan kung tawagin. So para tayo makasigurado, ito meron tayong battery na 12 volts. Gagamitin lang natin na pan-testing at titingnan natin kung talagang buo yung ating makina. So ito yung kanyang positive at ito yung negative. Tingnan po natin.
So ito po kasi hindi po natin pwedeng pagtagalin kasi nga ang naka-indicate po sa kanya 6 volts lang. Ayan, testingin po natin sa ating battery kung iikot. So kung wala po kayong tester, pwede nyo pong itong gamitin na pan-test sa mga ganitong rechargeable na electric fan, mga parts. Basta po ganito yung kanyang brand. So ito yung positive natin, ayan, ito yung positive, ito yung negative. Ayun ibig sabihin yan mga parts, yung ating makina buo po ito. Ngayon mga parts, ang susunod na step na gagawin po natin, i-check mo natin itong ating power supply. Ito. Yan po yung kanyang power supply. Ito po yung nagsusupply dito sa ating main board ng ating rechargeable na electric fan. Ang gawin po natin, i-plug in po natin sa kuryente mga parts. Ayan, naka-plug in na po. Ngayon may wire po yan na papunta po dito. Ngayon itong ating power supply, pagka po naka-plug in, huwag nyo pong hawakan ito. Dahil po may kuryente po ito na 220. Ngayon itong output po niya dito sa wire na to, ito, mayroon po siyang output na 6 volts. Dapat po meron po tayong makukuhang 6 volts dito sa ating power supply. Ayan, gagamit po tayo ng digital multimeter mga parts, para po malaman po natin kung meron po siyang output na 6 volts. Ayan mga parts. Ayusin ko lang po yung ating multimeter mga parts, para po makita nyo po yung makukuha po natin na output. Ayan, positive, negative po yan mga parts. Wala pong kuryente yan. Kasi ang output po niya DC, hindi po AC, kaya wala po tayong makukuha ano dyan, malakas na kuryente. DC lang po yan. Ayan mga parts, kitang-kita po natin na wala po tayong nakukuha output na DC. Ayan, dapat po merong tayong makukuha dito na sa ating power supply na to, na yung output po niya 6 volt. So wala, ngayon papalitan po natin itong ating power supply mga parts. Alisin na po natin yung saksak para po tayo hindi makuryente. Ayan, ito, papalitan po natin itong ating power supply. So meron pong nabibili nito online. Ngayon mga parts, alisin po natin itong ating power supply. Meron po akong power supply dito. So ito mga parts, ito yung aking power supply na isa. So hindi ko na po siya nilagyan dito. Mga parts, hindi ko na po siya nilagyan dito. Dito ko na po siya inilagay. So ayan, yung saksakan nito. So ito dudugtungan ko na ito ng pinakasaksakan. So okay, assemble na po natin mga parts. So tingnan po natin kung handa. So ayan mga parts, ang gagawin po natin, dudugtong po natin to. So dito. So ito po yung ating power supply, yung kanyang output ito. So naidugtong ko na po yung kanyang output dito. So okay, titingnan po natin kung siya andar. Ayan mga parts, nalagay na po natin yung ating power supply ito. So, ang gawin po natin mga parts, yung sabay battery, wag po muna natin ilagay. So, tingnan po natin kung ito ay under na. Ito na, ibalik ko na rin po yung wire po nito. Ito. Ibalik ko na rin po sa kanyang makina. So, okay. So, tingnan po natin mga parts. So, ikabit ko po muna rin kung cover bago po natin itayo.
Ayan po mga parts, na ikabit na po natin. Ang gawin po natin, testingin po natin mga parts, i-plug in po natin. Ayan po mga parts, kapansin-pansin po natin, umandar po agad. So nakaset po siya sa AC kaya umandar po agad. So i-off po natin, ayun, naka-off. So nagcha-charge po siya, ayan o, nagcha-charge na. Ayan o. Okay na po yung ating electric fan na ni-repair. So maluwag pa pala dito. So hindi ko po kasi nilagay yung lahat ng tornilyo kasi nga po nagmamadali po tayo para po hindi po tumagal yung ating panonood. So ayan o, okay na po yung kanyang pag-ikot mga parts. So ang pinalitan lamang po natin yung ating power supply. So saan ba yun yung ating power supply dito? Ito. Saan ko ba nailagay yun? Ito po yung naging sira ng electric fan na to, yung kanyang power supply. Marami pong nabibili nito online. Basta umorder po kayo yung kanyang output 6 volts mga parts. So meron din po kasing output nito 12 volts. So pinakamaganda po 6 volt po yung inyong order kasi 6 volt po yung naka-indicate po dito sa ating fan motor. Paano mga parts, marami po salamat at sana po nakakuha po kayo ng idea sa pagre-repair natin ng mga gamit sa bahay.